Hello, mapagpalang araw kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po'y mag-aharal ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Diyos. Ang hawak ko pong Bible ay Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Pero bago tayo papalaot sa ating pag-aaral, ingan muna natin ng tulong o gabay ang Panginoon Diyos upang siya pong magturo sa atin ng nararapat na haral, turo ng Biblia. Kasi po, pag pinag-uusapan ay tungkol po sa Diyos o aral ng Diyos sa Biblia, kailangan pinagkakatiwala natin sa Kanya ito upang siya magbukas ng ating kaisipan. Hallelujah, Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, salamat po na nagagabayan mo kami sa aming pag-aaral ng katotohanan. Sa pagkakataong ito, sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang nangyayari po ngayon, basahin ko sa Biblia, sa Exodo 23:1, huwag kayong gagawa ng anumang pahayag ng walang katotohanan. Ibig sabihin, ang tinatamaan dito, mga fake news. Kahit sino, basta gumagawa ka ng fake news, yan. Anong nakalagay po? Wag. Yung salitang wag, yan ay salitang pahutos. Inuutosan ka ng Diyos na wag. Yan. Anong sabi ng Panginoon Diyos? Wag kayong gagawa ng anumang pahayag ng walang katotohanan. Kapag gumagawa ka ng pahayag na walang katotohanan, fake news, sa madalit salita, ikaw ngayon ay lumalabag na sa Diyos. Kasi Diyos ang nagsasalita rito at ang kausap tao. Yung tao noon, yung bang Diyos na nagsasalita noon sa panahon niya, ng lumang tipan, hindi ba siyang Diyos din sa bagong tipan? Kung yung salita noon ang Diyos, itong salitang ito hanggang ngayon umiiral. Kapag gumawa ka ng fake news, lumalabag ka sa Diyos. Kasalanan na. Kasi sabi ng Diyos, wag. Kumbaga, pinipigilan ka ng Diyos na gumawa ng ikasasama mo sa harapan niya. Pero dahil sa inyong pagkakampi-kampi sa politika, alam niyo po ngayon ang Pilipinas, 3 uri ang politika. Duterte, Marcos, at saka yung pink. Pagkain itong atay lang. Hindi mo siya pinaghiwa. Meron na. Ayaw nga niya ng halo. Gusto naman. Ngayon, itong dalawa ngayong ito, Duterte and Marcos, sila yung tumakbo noon, magka-dikit na dikit sila. Hindi pa nagtatagal sa upuan si Bongbong Marcos. Rumatrat na itong Dutertes. Gusto na nilang tanggalin ng Bongbong. Ito namang Bongbong. Kahit nakikita niya ng harap-harapan, winawaldas ang pera ng bayan,
wala lang, hindi siya kumikibo, okay lang. Kasi nga tandem sila eh. Sabi ni Bongbong, kaibigan ko yan. Sabi ni Duterte, kaibigan ko yan. Magkaibigan pala sila. Kaya kahit anong gawin pala nila, okay lang. Ang taong bayan ang nagsasaper. Ngayon, tuloy tayo. Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling. Siyempre, pag nagsasalita ka ng fake news, nagsisinungaling ka na, no? Nagsisinungaling ka na. Kasi, fake news ka nga eh. Dito sa 1:8. Tingnan natin. 44. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Ang dyablo ang inyong ama. At ang gusto niyang gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lamang ay mamamatay tao na. Siya. Sino tinutukoy na mamamatay tao? Sa simula pa, sabi ni Jesus, walang iba kundi ang dyablo na inyong ama. Mga fake news, mga sinungaling. Hindi siya pumapanig sa salita ng Diyos kailanman. Walang salita ng Diyos pala itong mga fake news nito, mga sinungaling. Sapagkat walang puwang sa kanya ang salita ng Diyos. Walang salita ng Diyos, sino? Si Satanas. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng ayon sa kanyang kalikasan. At sapagkat siya sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Ano ang kalikasan ni Satanas? Sinungaling. Kapag gumagawa ka ng fake news, ikaw ay gumagawa ng kasinungalingan, ikaw ngayon ay anak ng dyablo. Maliwanag po ba? Biblikal. Balikan natin yung Exodo 23:1. Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Meron tayong mababasa dito sa 10 Utos. Ano nakalagay dito? Tignan natin ano. Meron dito nakalagay na ganito ano. Sa Exodo chapter 20 verse 13. Huwag kang papatay. Yan. Ang utos ng Diyos, wala kang karapatang pumatay. Pero may mga tao pong mahilig pumatay. Hindi lang si Duterte. Kasi si Duterte, inamin niya sa investigasyon ng Senado at Kongreso na siya pumapatay ng tao. At marami na siyang pinatay. Inamin niya, napanood ko yan. Kaya nung in-interrogate siya ni Pastor Benny Abante, tinanong niya kung pumatay na siya ng tao. Sabi niya, oo. Pero ano sabi ng Diyos? Huwag kang papatay. So hindi lamang naman siya pumapatay at nagpapapatay ng tao. Pati yung mga iba't ibang elemento ng lipunan ay pumapatay din naman po. Para sa lahat, huwag kayong papatay, sabi niya. Ano pa? Dito naman sa Exodo chapter 20 verse 7, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na yung Diyos.
Tiyak na parurusahan ko sino man gumagamit nito ng walang kabuluhan. O, ano si Kibuloy? Ginagamit. Siya daw ay appointed son of God. Ginagamit sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Tiyak na parurusahan ko, sabi ng Diyos. Ngayon, nasa si Kibuloy. Kaibigan ni Duterte yan. Di ba nakakulong na po siya? Ano sabi niya? Appointed son. Inappoint niya sarili niya para maging anak ng Diyos. Pero, anak ka ng Diablo, Kibuloy. Kasi rapist ka, manyak ka. Exodo, chapter 20, verse 16. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Yan. Fake news. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Lahat ng gumagawa ng fake news, lahat kayo anak ni Satanas. Balikan natin yung Exodo 23. Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. So, ibig sabihin, magpahayag ka ng katotohanan. Yung totoo, sabihin mo. Pero kapag naggawa ka ng kwento at na-discover, fake pala, halimbawa, sabi nila kay Bongbong Marcos nung araw, gumagamit ka ng droga. Ngayon, hindi nakatis yung kabilang kampo, yung Duterte's camp. Dilabas. Na mayroon pang picture tumitira ng droga. Kaso mo, pina-examine nila yung nilabas nilang ano. Nakita nila, fake pala. Ginawa lang sa social media. Fake pala. Samantala sabi ni Duterte, bangag. Yung pala, fake pala. Di nagsisinungaling siya. Ayan. Sabi pa ni Roque, nakita ko ngayon di nagsisinungaling din si Roque. Sabagay, si Roque nagsisinungaling talaga. Kaya nga meron siyang warrant kasi sinabi niya, dadaling ko po yung mga papeles na kailangan. Sabi niya, hindi niya dinala sa Quad Committee ng Kongreso, ng 19th Congress. Kaya ngayon, tago-tago, TNT, si Roque. Sinungaling Kaya sabi ni Jesus, si Satanas nagsasalita siya ng kanyang likas. Ano yung likas niya? Sinungaling at ama ng mga sinungaling. Yan. Okay? Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ng isang taong may kasalanan. Yung fake news, yung nangyayari ngayon labas sila na labas, puro fake news. Sinong kinakampihan nila? Yung nandun sa ICC, sa Netherlands, The Hague. Sino yon? Mr. Rodrigo Roa Duterte. Ipinanganak sa Leyte at lumipat sa Davao at doon siya nagasik ng kanyang pagpatay ng tao. Inamin niya yan sa investigasyon na Senado at ng Kongreso. Marami na akong pinatay, sabi niya. Yan palang pagpatay sa kanya, personal. Yun ang napanood ko Kapag pala, gumawa kang masama sa iyong kapwa-tao, kasi may nangyari sa Davao yung kriminal, nirip na yung babae, pinatay pa. Nagalit si Duterte, pinatay din yung kriminal na yon. Anong tinatanong sa Senado, sabi niya, it is personal. Yan, natatanda ko yun, napanood ko yun Kaya niya pinatay daw yun, sa kanya personal yun. Pero nakalagay sa Biblia, huwag kang papatay
merong hukuman. Eh di dalhin mo sila sa hukuman, kasuhan mo sila. Oh. Ayan mo ang hukuman, Mr. Duterte, ang umusga. Hindi ikaw. Eh di tanggalin na lang yung hukuman. Kung ganyan ka pala. Oh. Tanggalin yung hukuman. Ikaw nang hukuman. Kasi ikaw na nasusunod. Dahil sa salita mo, it is personal. Di na din pa yun. It is personal. Kanya pa eh. Kaharap niya si Risa Hontiveros na senador. Senador Risa, saludo po. Nang dahil po sa iyo, ikaw ang ginamit ng Diyos para mabulgar ang kadimonyohan ng mga Dutertes, family and friends and barkadas. Yan. So maliwanag po sa verso, huwag kayong makikisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paggadlang sa katarungan. Di ba rally-rally? Rally dito, rally doon. Yung ibang mga kandidato ni Padapa, balik daw, balik. Balik daw. Si Duterte sa Pilipinas. Anong sabi? Huwag kayong makikisa sa karamihan sa paggawa ng masama. Hindi naman po sasama sa rally yung iba kung walang pera eh. Minsan nasabi ni Robin Padilla dyan sa Netherlands, nandun sila eh. Napanood ko, sabi niya, binabayaran. Siyempre, maraming pera yan. Ang mga Duterte's clan. Eh bakit? Eh binulgar ni Sunny Trillanes eh. Yung pumapas na milyon-milyon. Pera ng droga. Oh. Nangamunin siya ni Trillanes. Kung hindi sa yan, pirmahan mo para makita. Nandun sila sa Kongreso eh. Sa Quad. Pinapipirma ngayon kay Mr. Rodrigo Roa Duterte, yung waiver, katibayan, binibigyan pa yung tulot ng pamahalaan para buksan lahat ng kanyang bank account. Ayaw pumirma. Tapos dinideny yung pera. Ya kung hindi totoo yan, ba't hindi ka pipirma? O, di ba? Kaya nga nagsisinungaling siya. Kanya lang. Dahil walang nakuhang hustisya dito yung mga biktima. Tumakbo sila sa The Hague, ICC. Kaya ang ICC gumalaw. Silang magbibigay katarungan ngayon doon sa mga pobreng biktima ni Mr. Rodrigo Roa Duterte. Tignan natin dito sa Biblia. Meron pong isang nakasulat dito. Tignan natin. Sa bagay, doon pa lang sa lumang tipa na binasa ko, yung 10 utos, puro wagan nakalagay doon. Eh pag nilabag mo yun, doon pa lang nagkakasala ka na sa Panginoon Diyos na may gawa sa iyo. Kaya yung nangyayari ngayon. Sabi nga ni Johnny Posenrile, sila na ang gumawa ng multong kanila kinatatakot. Hallelujah. Ito, chapter 18 ng Lucas. Verse 1. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Yan ang ginawa po ng mga biktima. Lagi silang nagdadasal.
Kasi hindi sila nawawala ng pag-asa. Kasi naniniwala sila sa Diyos. Sa kakapanalangin nila. Kasi sa panahon ni Duterte, walang nangyari po. Maraming kaso, walang nangyari. Puro binabasura lang. Kaya ang ginawa, mayroon tumulong. Yung napanood ko, ang tawag Miss G eh. Hindi ko alam anong buong pangalan nun. Basta Miss G lang ang tawag. Siya yung tumutulong sa mga biktima ni Duterte. Doon sila dinala sa ICC sa Netherlands, sa The Hague. At doon, nangalap ng ebidensya, hindi naman ura-urada eh. Nangalap sila ng mga ebidensya. Sari-saring tao sinusulatan, inihingan nila ng pahayag. At yung mga pahayag sa Senado at sa Kongreso, pinagsama-sama nila. At ngayon ay kumilos na po ang ICC, nagpadala na po siya ng sulat dito, warrant of arrest, sa pamamagitan ng Interpol o International Police. Ang Pilipinas, ang ginawa ni Duterte nung araw, tinanggal niya ang Pilipinas na pagka-member ng ICC. Pero member pa rin siya ng International Police ang Pilipinas. International Police yung nagatid dito ng warrant eh. Member tayo nun. Tinulungan sila ng pamahalaan ng gobyerno. Walang magawa ang gobyerno eh. Si Bongbong sabi niya, tutulungan natin sila. Kasi sila tumulong din sa atin eh. Yung mga wanted dito, yung Peking Incheck, naging mayor ng Bamban Tarlac, nagtatago sa abroad. Sino nakakuha? International Police. O yung kongresista sa Bisaya, si Tebes, nagtatago rin doon sa ibang bansa. Sino nakakuha? International Police. Kaya nung dumating yung International Police dito, umaksyon kaagad si Bongbong. Inaresto si Digong. Palayo nun Digong eh, si Mr. Roa Duterte. Rodrigo. Naresto, dinala doon. Ngayon, itong kanyang mga halipores, si Cayetano, at saka si Amy Marcos, ngak-ngak ng ngak-ngak. Sabi nila, nakareses sa Senado, ayaw kumilos sa impeachment ni Sara. Kamukat-mukat mo kahapon, nag-iimbestiga sila. Akala ko nakareses sila. Pero may nagawa ba sino ba yun? Senate President Escudero? Wala! Isa pang ginutil yan eh. Yung taga Bicol, asawang artista. Kung talaga nakareses kayo, Escudero, ba't pinayagan mo yung dalawa na yan? Pera namin yan. Winawaldas nyo na naman dyan. Pera ng taong bayan. Hindi nyo sariling pera yan. Ngak-ngak ng ngak-ngak. Nagmamagaling. Kaya wag nyo silang iboboto sa susunod. May ambisyon maging presidente yung dalawa na yan. Noon pa, si Cayetano, atat na atat maging presidente yan. Kaya nga dumikit sa kay Duterte. Ginawa naman ni Duterte, kinuha niya running mate. Pero, hindi gusto ng taong bayan eh. Kumbaga, ang boto ni Duterte, 10. Si Cayetano, 1. Ganon ang ratio. Ito naman si Amy Marcos, hatatat na maging presidente rin. Ang gusto nilang mangyari, si Sarang tatakbo, siya ang kanyang bise. Siyempre, parang hutak criminal yan eh. Panapanahon lang, sabi nga nila. Yan. Huwag nyo silang bigyan boto. So, maliwanag ang Biblia na po. Huwag kang kakampi sa karamihan. Kayo magsisinungaling.
Anong gagawin nila sa Senado? Sige nga, mag-imbestiga kayo sa Senado. Cayetano, Jaime Marcos. Wala na, nandun ang phone ninyo. Nasa dahig na siya. Doon kayo ano. Parang walang mga utak. Wala naman talagang utak eh. Kung may utak ba yan eh. Wala naman paginabang sa kanila. Pero sumusweldo sila, laki na sweldo. So maliwanag ang sinabi ng Biblia. Kaya yung mga taong biktima, walang ginawa yan kundi manalangin. Umiling sa Diyos ng katarungan. At ang Diyos naman, binigyan sila ng katarungan. Ayan. O si Kibuloy, ano? Umiimas ng baka si Kibuloy. Nakakulong na. Talagang grabe kamanyakan ni Kibuloy. Kaibigan ni Duterte, kaibigan ni Bongbong ba? Ay, kaibigan din Bongbong yan eh. Kaibigan din ni ano yan. Ngayon, sa gandikit sila ng Iglesia ni Cristo. Tsaka si Duterte, ay si ano. O Duterte, tsaka si Kibuloy. Pare-pareho silang kampo ni Satanas. Oh. Yung Iglesia ni Cristo, ang kinakampihan nila, si Sara. Ano si Sara? Magnanakaw. Saan ka ba nakakita? Mga resibo, fake mga resibo, walang tao yan. Hindi nabubuhay na tao yung nilalagay nila. Hindi ba magnanakaw yan? Hindi ba kinakampihan ng IS yan? Hoy, Sabala, tagapagsalita ng ISC. Ano ba, hindi ba? Kapag nandiyan kayo sa reliyon yan, layasan nyo yan. Mga kampo ni Satanas yan. Sipin mo, pinapaligan nila magnanakaw. Anong sabi? Huwag kayong makisali sa karamihan. Nagrarally sila. Dami nila. Biblical palang ginagawa nila. Sila ay lumalaban sa Diyos. Sa hawa ng Diyos sa mga biktima ni Duterte at ni Kibuloy, ayan, binigyan sila ng justice ng Diyos. Ngayon, sila'y nabubuhay pa naman. Siyempre, kailangan silang magbayad ng kanilang utang. Pero, pag namatay sila na hindi sila humingi ng tawad, akala nila, halimbawa, parang ganito hingi ka ng tawad sa Diyos, hindi kayo hingi ng tawad sa mga pinagkautangan mo. Walang bisa yun, kaibigan. Eto, biblical ito eh. Nagbabasa tayo, Mateo. Hindi po pwede yung sa Diyos ka humingi ng tawad, samantalang yung biniktima mo, hindi mo hininga ng tawad. Hindi ka humingi ng tawad sa kanila. Hindi ka patatawarin ng Diyos. Lalo na si Duterte. Ininsulto niyang Diyos. Tinawag niyang stupid. Nilait niya pa si Jesus nang ipako sa krus. Yung Santo Papa ng Katoliko, si Francis. Anong ginawa ni Duterte? Putang ina. Puro putang ina ito eh. Pati Diyos, putang ina. Sina kay Jesus, putang ina. Ito, basahin ko Mateo 6:14. Dito. Sa 12. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. 14. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na sa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama na sa inyong mga kasalanan. Vice versa. Kailangan, nagkasala ka, humingi ka ng tawad doon sa ginawa mong kasalanan sa kapwa mo. Ngayon, kaya walang lusot yan. Sa impyerno yan, pagkamatay ng mga yan.
Wala silang abag. Wala silang ano. Kunwari meron silang Diyos. Kunwari nagsisimba pero demonyo naman. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Pumatay ka ba naman? Kahit na personal. Huwag mong gawin katwiran yung wala ka sa lugar. Kahit ikaw pa yung mayor ng Davao noon, Mr. Rodrigo Roa Duterte. Ikaw Kibuloy. Ito napakasamang manyak sa laman. Ang sabi ba naman sa babae, hanggang ngayon virgin ka pa rin. Saan ka nakakita ang virgin na galaw na? Kasi ang gumalaw sa'yo, sabi niya, anak ng Diyos. Aro! Kibuloy! Tapos sasabihin niya, pagka hindi pinagbigyan ng babae, merong angel of death, dadalawin ka niyan. Hindi niya alam, siya palang dinalaw. Yung angel of death ni Kibuloy, si Kibuloy ang dinalaw. Nasaan na si Kibuloy? Siyempre, umiimas ang malamig na bakal. Pag malamig, pag mainit, mainit na bakal. Ang kapal na mukha, tumatakbo pala senador. Anong gagawin yan? Gagawa ng batas na legal yung rape? Huwag niyo silang iboto. Kandidato ni Marcos, huwag niyong iboto. Kandidato ni Padapa, yung PDP kay Duterte, huwag niyo rin silang iboto. Maghanap naman kayo ng bagong mukha, kaibigan. Mahawa kayo sa bansa Pilipinas. Ang dami namang kandidato niya. Subukin niyo yung wala, yung mga bagong mukha. Malay ninyo, makahukay kayo ng ginto sa mga yan. Huwag niyo na pong ibalik yung pabalik-balik lang. Wala namang ginagawa. Sige po, ganito na lamang ang ating kaya natin ginagamitan ng Biblia. Baka sabihin nyo, namumuntirya ako. Hindi! Walang personalan. Pinakikita ko lang yung nakasulat sa Biblia at saka mga ginagawa ngayon nila. Kaya walang personalan yan. Biblical na teaching tayo at saka yung ginagawa nila. Pinakikita ko lang sa inyo. Ayon sa Biblia, sa utos ng Diyos. Huwag kang papatay, kaibigan. Huwag kang mamanyak-manyak. Mahalin mo sarili mo gaya ng pag-ibig mo sa iyo sarili. Kung mahal mo sarili mo, huwag mong gawan ng masama kapwa mo. Ganun lang kasimple po yung kaibigan. Ganito na lamang po. Like, share na share. Kayo mga na-share, mag-share kayo sa iba. I-share nyo sa mga sinungaling na mga vloggers. Yung mga fake news. Para malay ninyo, matuto sila. Mabuksan ang isip nila. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na tinuro mo po sa amin. Sa pagkakataon na ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa kaibigan, in Christ alone. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.